Matapos matikusin ang pag-urong ni Senate President Chis Escudero ng pagsisimula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na respetuhin na lang daw ang desisyong ito. Pero may mga naniniwalang paglabag umano ang pagkaantala sa konstitusyon. Nagulat ako nung sinabi niya ito, respetuhin na lang. Wow! Coming from you? Di ba? Totoo naman eh. Napaka mukhang magtataka ka kung bakit nang galing kay Romualdez yan. And tandaan natin, this is a cue. This is a cue from their leader. Yung magpo-prosecute, di ba? Natila, wait, naglaylo na yung natin yung presidente natin. Kasi presidente turing nila dyan eh. Kay Romualdez eh. Medyo hindi na siya ganun kadiin na tayo? Laylo na tayo. Nakatutok si Jonathan Anda. Para kay House Speaker Martin Romualdez, dapat respetuhin ang desisyon ni Senate President Chis Escudero at ng Senado patungkol sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. We have to respect the decision of the Senate President and the Senate. Yung sulat sa akin ni Senate President Chis Escudero is pretty straightforward. Kaya yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Ipinagpaliban ni Escudero ang pagsisimula ng impeachment proceedings ng ilang araw para daw unahin ang pagpapasa ng mga hakbang at panukala na nakapaloob sa legislative agenda ng administrasyon. Si Representative-elect Leila de Lima na inaasahang magiging miyembro ng House Prosecution Panel, dismayado sa press conference kanina ni Senate President Chis Escudero. Feel na feel pa naman ito? Hindi, feel na feel niya eh. Hindi pa nga siya nananalo, feel na niya eh. Na siya ay magiging parte ng prosekusyon. Yeah? Feel na feel. Sabi niya, pagkakataon ko na ito para mag-convict at yung mga Duterte. Pero akala ko yung anuhin na niya, alisin na niya yung mga agam-agam. Tungkol dyan na magkakaroon pa ba ng trial o trial? He could have been more categorical. Categorical? So far the Senate is concerned, tuloy-tuloy kami. I was expecting that kind of a stance sa kanya earlier, but it was not. But it was not. Medyo iffy pa rin, right? Kasi pa rin nakakasiguro. Everything is speculative at this point, but we hope things resolve itself positively for all. tingin ni De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-antala ng impeachment proceedings. There's always been my position that is clearly violative of what the Constitution says. Constitution. Sabi ko sa inyo, hindi lahat na nag-i-English matalino. Kasi kayo, bilib na bilib kayo pag nag-i-English eh. Oh, alam mo, punta ka ng Japan. Doon mo marirealize. Hindi, walang biro. Sorry pero tayo mga Pilipino, bilib na bilib talaga tayo sa mga nag-i-English. Kahit yung mga vlogger, tuwan-tuwa kayo. Putang ina, magaling yan. Shit! English spokening niya pag nag-caption. Bilib na bilib tayo. Pero ang daming bobo dyan. Actually, dinadaan lang nila sa English para mukhang matalino eh. Pero tayo, bilib na bilib. Di ba? Eto, mga kababayan, kahit hindi po sa politika, kahit sa mga babae, pag nag-English, shit, social yan. Tangin, hindi tumatay yan, social yan. May babae bang di tumatay? Hayop yan. Hindi, ganun tayo kabilib eh. Ay na, linis ng pepe. Sorry. Sorry naman. Sorry naman! May mga bata pa naman nanonood dito. Delete. Hindi kasi ganun tayo, nabibuisi talaga ako pag may mga ganyan tayong kaugalian eh. Yung pag nag-English, pero pagka Tagalog, wala, bobo ka. Hindi, pag nagpunta ka talaga ng Japan, diyan mo marirealize. Sa kanila nga, pag nag-English ka, parang, hindi kasi yung, walang biro ito. Nung una, nagtataka ako.
Kasi, di ba, pabalik-balik na tayo dyan. Nako, siguro yung passport ko wala nang malagyan. Nantatak sa sobrang dami punta dyan eh. Walang biro, kahit tingnan yung passport ko. Kahit mismo yung pagka nag-ano na ako, nag-duty free, ang tawag doon, yung tax free. Hindi na nila mahanap eh. Asan ba dito? Tatanong na nila, hanapin mo nga. Ganun na eh. Alam mo sa kanila, nung una, sabi ko, bakit kaya minsan masungit itong mga Japanese na to? Bakit parang ayaw nila makahihalabilo? Kasi sa kanila, language eh. Language barrier. Hindi sila yung tipong pag nag-English ka, wow, ang galing mo, Brad. Ikaw na. Ikaw na ang foreigner. Ganun eh. Hindi. Sa kanila talagang, yung pagmamahal nila doon sa kanilang lengguwahe na ito yun eh. Love namin ito. We are not interested in any other language. We are kung gagamitin namin sa work. Pero kasi tayo, ganun tayo eh. Even if di natin kailangan sa work, halimbawa lang, talagang we will try our best to learn from it. Basta parang, hindi eh. Iba kasi yung level mo pag nag-English ka eh. Pagka nag-English ka, mataas na uri ka ng sosyalidad, ng society. Pero pag Tagalog ka, wala. Squawk ka, jologs ka. Ganun ang dating eh. Ba't ko ba hinihirit yan? Pa-English kasi to deliver. Banat ba? Masyado naman mainit ang ulo mo sa English. For your information, I'm not. Why? Alam nyo ba major ko? Alam nyo major ko? Major in English. AB English. Yan ang graduate ko sa college, ha? AB English. Hindi ko nga alam paano ako nakagraduate dyan. AB English. Forthwith is forthwith. Forthwith is forthwith. Ibig sabihin daw, agad-agad. Ilang beses na yan nadi-delay. Ang abogado naman ng ikatlong Wag na. Siyempre, bias yan. Kasama yan sa prosecutor eh. Prosecution. Ay nako. Anyway, matindi talaga itong mangyayari na patungkol po sa impeachment. Kitang-kita nyo naman na talagang baling-bali. Ibig sabihin talagang wala na. Sa tingin ko, ako, malaki talaga yung paniniwala ko na hindi na matutuloy ang impeachment. Kasi babagsak eh. Babagsak at babagsak ang administrasyon because diyan sa impeachment, lalabas talaga yung tunay na kulay ng administrasyon na ito. Doon sa confidential funds na iginipit, last minute ibinigay, diyan lalabas yan. Confidential funds ng ibang mga departamento, lalabas yan diyan. Yung batas na nagsasabing hindi naman talaga dapat inilalabas kung saan nakalagay ang confidential fund. By law, hindi pwede yun. Kaya yung mga propaganda nila, matatabla. Ibig sabihin, mahaharangan. Ibig sabihin, mapapahiya yung propaganda nila. So, anong ibig sabihin nun? Mas lalong babagsak. At sinong ugok? Ikaw ay politiko. Sinong ugok ang gusto mong bumagsak ang ratings mo pagdating sa tao? Remember, 2028 is just around. It's just in the corner of the street. Totoo, malapit na ho yan. 2025 na ngayon, 26, 27, andyan na, filing na yan. 2 taon na lang, sa totoo lang, 2 taon. Safe to say, 1 year na lang ang pinaka walang pormahan. Pero ngayon yan, tindi ng pormahan ni Ontiveros eh. Si Ontiveros, bida-bida na eh. Meron na silang Lenny at saka Ontiveros. Tapos, yung mga Iminatics, may panlaban din kami. Babae sa babae. So, sa amin din. Sino? BP Sara at Iminatics. Ganun. Gusto talaga nila eh. Ewan ko ba? Push na push. Alam mo yung mga push na push kay Amy, halatang halata kayo. Huwag ganyan. Hard sell yan. Halatang bayad eh. Sorry hindi. Ito, just to be frank okay naman kung may mga ano tayo diyan, mga followers diyan na okay sila. Sa amin na nagmamatsyag kami. We just respect BP Sara Duterte. Oo. Ako rin naman I respect. As a matter of fact, iba nga pananaw ko dun Ang perspective ko, si BP Sara Duterte,
ginagamit na si Aimee ngayon. It's the other way around. Di ba yung sinasabi nung iba, nang gagamit si Aimee kay Duterte? Tama, yun ang motibo ni Aimee. Pero ako, sa tingin ko, ginagano ni VP Sara Duterte. Siya na ngayon na nanggagamit kay Aimee. Kasi, perception ng tao, especially the international community, bakit ang kapatid nung nakaupong presidente ay against sa gobyerno? There is something wrong. So sinasakyan niya. Yeah? Pero tingnan mo, baka last minute, ilaglag niya yan. Baka last minute, bitawan niya yan si Aimee. Sa tingin ko kaya nga yung mga push ng push kay Aimee ever since, sorry to say, halata tuloy. Huwag niyo masyadong i-push. Huwag hard sell. Mantakin mo, you are not known during the Duterte time. You are nothing. You came from nowhere. Walang pumapansin sa'yo, hindi ka kinakausap, wala. Hindi ka parte nung kampanya noong 2016. Wala ka talaga. Bigla kang sumulpot out of nowhere. Claiming na Duterte ka pero mas topic mo si Aimee. Tanga na lang ang hindi makabasa sa'yo. Yun ang tandaan ninyo. Tanga na lang ang hindi makabasa sa taong ganyan. Wala akong tinutukoy. Wala. Di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo huwag tayo mag-question na ng loyalty dito sa mga Duterte. Kasi yung iba dyan, pati ko, pinag-aaway nila kay VP Sara Duterte. Di ka, maka-Duterte ka, pero si Tatay Digong, hindi si VP Sara Duterte. Tanga. Tanga lang talaga. Hindi, walang ganoon. Duterte. Talagang tayo, solid. Diba? To its core. And we all know. Nag-sorry si VP Sara Duterte, in-endorse niya si Bongbong Marcos. Okay, go. Push natin yan. Presidente 20. Minsan nga may humirit pa dyan. Tangin ang hirit siya. Natawa ako Sabi, tingnan natin ang loyalty ni Banat Bay. Kasi tatakbo si Kibuloy at saka si pangalan nito. May isa pa siyang binanggit. Nakalimutan ko na. Kung kanino siya papanig. Kung VP Sara. Una-una, napakalabo ho. Knowing Pastor Kibuloy, napakalabong kalabanin niya si VP Sara Duterte. Napakalabo. Napakalabo po nun. Mangyayari lang yon kung mismong si VP Sara Duterte sabihan niya si Pastor Kibuloy, Pastor Kibuloy, mauna ka na. Ikaw unang tumakbo. Suportahan kita. Yun lang. Mangyayari lang yun kung ganun. Pero yung magtatapatan niya si VP Sara Duterte, you are questioning the most loyal follower of Duterte and supporter of Duterte. And this person, hindi lang daldal yan. Nakatulad ng mga vlogger niyo. Hindi lang daldal yan. Everything, financial, people, group, suporta si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, hindi pa presidente si Pangulong Duterte, best friend na sila na mga Duterte. Kung hindi nyo lang ako, ayoko lang magsalita. Ayoko lang magsalita, mga kababayan. Sobra ho ang respetuhan at pagmamahalan ng pamilya Duterte. Pamilya kasama si VP Sara Duterte kay Pastor Kibuloy. At si Pastor Kibuloy, ganun din po. Ako, yun po ako, talagang pro-Philippines po ako. Pero kita ninyo, mga kababayan, etong nangyayari sa bayan natin, kitang-kita natin kung anong direksyon ang mangyayari sa atin pag pinahintulutan natin etong mga politiko na ito ay manatili sa ating bayan. Paano ang ibig ko sabihin? Pagdating po sa impeachment, this is a political process. Impeachment, it is something na nakadepende sa taong bayan. That's why I'm asking you na magsalita tayo. Huwag tayo magrebelde. Ayan, ay ayaw ko. Hindi ako pabor dyan. Pero patuloy natin isigaw ang ating mga tinig hanggang marinig. Kasi sabi ko nga sa inyo, politika yan eh. They must hear the cry of the people. The state should be should be under the people. Hindi po dapat yan sunod-sunuran sa mga politiko. Politicians, they are to govern. To govern means they need the people. Kaya nga govern eh.
Kaya nga government is to govern. Without the people, the government is useless. You understand? So dapat, the people, sabihin natin yung mga gusto nating sabihin. Pag disagree tayo, ilabas natin. Kaya ako natutuwa ako doon sa mga tao sa Dahig. Yung mga kababayan natin sa iba't ibang bansa na nag-gather doon. Nakakatuwa. Palakpakan natin sila mga kababayan.